Sa halos 18 buwan mula simula ng 2025 hanggang Hunyo 2026, masasabi na ang digmaan sa Ukraine ay pabor pa rin sa Rusya. Oh, mabagal ito. At sa kahit anong linggo, karamihan ng balita na maririnig mo ay may nakuha silang baryo dito at may nakuha silang hanay ng mga puno doon. Pagkatapos ng lahat, bumagal ang Rusya sa pagkuha ng teritoryo kada linggo. Pero kahit mabagal, lumaki pa rin ang kanilang nasakop sa paglipas ng buwan. Pinag-iipon nila ang maliliit na tagumpay, kaya unti-unting umiikot ang linya sa mapa. Ganyan ang digmaan. Umatake ang Rusya, nagbuwis ng dugo ang Ukraine para pabagalin ito, at dahan-dahang umusad pakanluran ang harapan. Noong Marso 2026, biglang tumigil ang mga tagumpay, at hindi ito tumigil na parang bumagal lang na nakita na natin dati, kundi nagsimulang umatras talaga. Patuloy ang abante ng Rusya sa ilang lugar, pero mas marami ang nabawi ng Ukraine. Ang mga numero, batay sa mapang pinagkakatiwalaan, ay may sariling kwento. Mula sa ilang dosenang kilometro kwadrado na nakuha ng Ukraine noong Marso, umabot ito sa mahigit 100 noong Abril, at lalo pang lumaki noong Mayo. Umabot sa puntong na pag-uusapan na lang kung gaano kalaki ang naibabalik ng Ukraine, lalo na sa militar. Tinutukoy natin dito ang mga tao, makina, gasolina, bala, at kakayahang magpadala ng hukbo sa labanan. Pangalawa, hindi ito masyadong halata pero mahalaga rin. Nauubusan ng kapanipaniwalang kwento ang Kremlin. Sa 18 buwan, bawat kabiguan ay may paliwanag. Nasa schedule pa rin ang digmaan, at kahit hindi natupad ang mataas na inaasahan, patuloy na lumalago ang ekonomiya ng Rusya at nasusuportahan ang labanan sa kabila ng mabibigat na parusa. Noong 2025, iginiit ng Rusya na natatalo ang Ukraine, kahit kakaunti lang ang tagumpay nila at kailangang ubusin ang kanilang reserba. Ang pinapanood natin sa 2026 ay ang sandali kung kailan sabay na nagkakaroon ng butas ang mga materyal na reserba at ang propaganda. Naubusan ang laman ng tangke at naubusan din ng palusot kung bakit wala itong laman. Tandaan, lahat ng datos natin para sa unang bahagi ng 2026 ay mula sa iba't ibang sources at posibleng pabor sa Ukraine. Hindi nagkakasundo ang mga pampublikong taga-subaybay sa laki ng datos at sa pinakamakikitid na pagbasa. Halos hindi rin sila magkasundo sa direksyon. Ang paraan ng Russia ay itulak palabas at magpadala agad ng dagdag na tropa para palakasin ang posisyon nila. Kung mas mabilis mabawi ng Ukraine ang mga lugar kaysa sa pagdating ng dagdag na puwersa ng Russia, ibig sabihin, pumapalpak ang opensiba ng Russia sa sarili nitong pamantayan. Hindi mahalaga kung paano tinutukoy ng Russian media ang kontroladong teritoryo. Hindi na tamo ng opensiba ang layunin, at ang depensa ang nagdidikta ng takbo ng laban. Sa Marso, pwede mong ipikit ang mata at sabihing yon ay dahil sa panahon. Pagdating mo sa datos ng Mayo, wala nang saysay ang kwento tungkol sa panahon, at doon mismo tayo magsisimula. Unang salik ay ang panahon. Ang kahalumigmigan, ulan, niebe at natutunaw na yelo ay delikado para sa mabibigat na sasakyan. Kahit sa digmaan gamit ang drone at infiltration team, mahalaga pa rin ang armored sasakyan, at kailangang may sapat na supply ang lahat, drone operator man o hindi. Mas malamig at mas basa ang nakaraang taglamig kaysa dati, kaya mas maraming niebe. Pagsapit ng Marso, natunaw ang niebe at nagdulot ng matinding putik, kaya lumambot ang mga kalsadang lupa ng Ukraine at Russia na parang sabaw, dahilan ng paghinto ng opensiba. Ang panalong galaw ng Russia dito ay ang sisihin ang panahon. Wala raw gumawa ng maling desisyon. Ayon sa kanila, lumambot lang daw ang lupa, pero sa totoo, Russia ang nagtakda ng bilis ng paglusob noong nakaraang taon. Kailangan din nating tingnan ang mga hindi tugma sa paliwanag na ito. Sabi ng teoryang putik, nagyelo at huminto ang labanan sa halip na umusad ang Ukraine. Kung ito lang ang buong kwento, asahan mong parehong naipit ang dalawang hukbo sa kanilang pwesto. Pareho silang nagrereklamo sa panahon. Parehong may dekadang pagsasanay ang dalawang bansa sa ganitong lupain dahil magkapareho ang klima sa Ukraine at timog kanlurang Russia. Totoo ang epekto ng panahon.
at nakakapagpabagal ito sa Russia. Ito pa lang ang unang halimbawa ng paulit-ulit na pattern. May komportableng paliwanag para sa Kremlin kung bakit huminto ang Russia, pero hindi nito maipaliwanag kung bakit natatalo na sila ngayon. Ang ikalawang salik ay ang hanay ng mga puno na isa sa pinakamagagandang tanawin sa bansa. Walang katapusang gintong, bukirin sa ilalim ng malawak na asul na langit. Ito ang naging inspirasyon ng watawat ng Ukraine at nagpapakita ng papel nito bilang pangunahing tagagawa at tagaluwas ng trigo. Tingnan mo ang gilid ng bukirin. Makikita mo ang mga hanay ng puno na tinatawag na windbreak. Nandiyan ang mga ito dahil kung wala, tatangayin ng hangin ng lupa at titigil ang Ukraine bilang breadbasket ng Europa. Ang mga parehong windbreak na yon ay nagsisilbing mahusay na taguan para sa mga sumusugod na infantry na nagtatangkang magtago mula sa mga drone sa itaas. Ang programang pang-angalaga ng lupa mula 1,900 at 30 saay nakakatulong sa mga grupong sumasalakay ng Russia na makalusot ng hindi napapansin. Pero kahit noong 2024 nagsimulang gumamit ng apoy ang Ukraine, nilagyan nila ng pansamantalang flamethrower ang mga drone para sunugin ang mga windbreak at ilantad ang mga posisyon ng Russia. Di man tiyak kung gaano kalaki ang pagsisikap ng Ukraine na tanggalin ang mga panangga sa 2026 sapat na ito para mabawasan ang isa sa kakaunting bentahe ng Russia sa paggalaw sa mga mataong lugar. May bahagi pa rin dito na di maintindihan kung bakit natigil ang mga Ruso. Ang sinunog na linya ng puno ay humahadlang sa mga sundalong Ruso at nagpapahirap din sa Ukraine sumulong dahil pareho silang nawawalan ng panangga. Nadadako tayo sa ikatlong salik. Dito talaga nagbago ang takbo ng mga pangyayari. Konektibidad sa internet at Starlink. Ngayon, ginagamit ng tropang Ruso ang puslit at nasamsam na Starlink terminals para sa komunikasyon sa unahan. Parehong satellite internet na nagkonekta rin sa Ukraine mula 2022. Hindi dapat nagkaroon ang Russia nito dahil hindi nagbebenta ang SpaceX sa kanila. Pero noong Pebrero 2026, nagbago ito. Matapos ang pag-uusap ni na Elon Musk at bagong hirang na ministro ng depensa ng Ukraine na si Mikhailo Fedorov, kumilos ang SpaceX para pigilan ang hindi autorisadong pag-access ng Russia. Nagbigay ang Ukraine ng whitelist ng sarili nitong terminals habang naputol ang koneksyon ng iba sa sinakop na lugar. Nagpost si Musk na tila gumana ang mga hakbang laban sa hindi autorisadong paggamit ng Russia at tinanong kung kailangan pa ng dagdag na aksyon. Agad itong nagkaroon ng epekto. Dito na tumalim ang linya ng propaganda. Iniulat ng mga opisyal ng Ukraine na halos tumigil ang mga pag-atake. At ayon sa Center for European Policy Analysis, pwede nitong sirain ang buong komunikasyong militar ng Russia. Ayon sa Pentagon, nabawi ng Ukraine ang 400 kilometro kwadrado matapos ma-deactivate ang mga terminal na unang tunay na nabawing teritoryo ng Kyiv mula 2023. Ngayon, ihambing mo yan sa opisyal na pahayag ng Kremlin na sa loob ng ilang buwan ay sinasabing hindi kailanman ginamit ng mga sundalong Ruso ang Starlink o nagkaroon ng access sa network. Hindi talaga kapanipaniwala ang pahayag na yon at nang mamatay ang mga terminal at tumigil ang pag-atake, naging imposibleng paniwalaan ito. Hindi mo pwedeng sabihing hindi umaasa ang hukbo mo sa isang bagay tapos matigil kapag nawala yon. Mas masama pa para sa Moscow ang pag-ayos sa gulo kaysa sa orihinal na problema. Tumugon ang Rusya sa pamamagitan ng sariling satellite network na ResVet. Ibig sabihin ay bukang liwayway. Ayon sa mga unang ulat, magsisimula itong maging komersyal pagsapit ng 2027. Ang problema ay nasa bilang, ayon sa mga analyst, kailangan ng isang konstelasyon na tulad nito ng hindi bababa sa 250 satellite para maging maaasahang network. Pagsapit ng Hunyo 2026, may 16 satellite sa orbit si ResVet, nawalan ng isa at atrasado na ang programa sa schedule nito. Kung ikukumpara, ang SpaceX ay nagpapatakbo ng mahigit 10,000 satellite. Kaya ang paniniguro mula sa Kremlin na darating na ang kapalit ay nagbibigay lang ng timeline na 2027.
Ibig sabihin hanggang 2027, haharap pa rin sa problema sa utos. At kontrol ang mga tropa sa unahan at optimistikong pantataya na yon. Ang ikaapat na salik ay dumating ng sabay. At ito ay dobling dagok na ginawa mismo ng Russia laban sa sarili nila. Telegram. Nang mamatay ang mga Starlink terminal, agad kumilos ang Roskomnadzor ng Kremlin para higpitan ang paggamit ng Telegram. Isa itong desisyong pampulitika, hindi militar. Sa Telegram, nagbabahagi ng mga hinaing ang mga Ruso, dito kumakalat ang hindi pagkakasya. At dito rin, maaring mag-organisa ang mga nagpoprotesta. Ang paghihigpit ay isang paraan ng Estado upang kontrolin ang kwento sa pamamagitan ng pagkontrol sa plataporma. Meron lang isang maliit na problema dahil pati ang mga tropang Ruso ay ginagamit din ng Telegram para sa kanilang koordinasyon. Kaya noong mawalan ng internet ang sumasalakay na hukbo, nawala rin sa kanila ang platapormang gamit ng maraming sundalo sa komunikasyon. Sa halip, itinulak ng Russia ang alternatibong MAX na suportado ng gobyerno. Bagamat ipinakilala ito noong taginit ng 2025 na flag agad ang app na may seryosong issue sa seguridad, pagsapit ng 2026. Dahil dito, napilitan ng gobyerno baguhin ang desisyon at irekomenda ulit ang Telegram sa mga sundalo sa unahan. Noong Hunyo 2026, hindi pa rin napagkasunduan kung anong app ang gagamitin ng mga sundalo sa komunikasyon. Habang nangyayari ito, hindi gumagana ang Starlink at wala pang kapalit na handa. Dito na nagtatagpo ang pagod ng mga sundalo at ang naratibo. Hindi na sila magkahiwalay, kundi nagsisimula ng magpalakas sa isa't isa. Habang lumalala ang labanan, lumalakas din ang hindi pagkakontento ng mga karaniwang Ruso. Habang lumalala ang hindi pagkakontento, mas lumalakas ang dahilan ng Kremlin para higpitan ang mga platapormang nagmumula ang mga hinaing. Ngunit ang paghihigpit sa mga platapormang iyon ay nagpapahina sa komunikasyon ng hukbo, lalong nagpapalala sa labanan at nagdudulot ng mas matinding hindi pagkakontento. Ang ikalimang salik ay dito nagiging mas interesante ang mga bagay dahil nagpapahiwatig ito ng mas malalim kaysa simpleng sunod-sunod na suwerte. Mga pag-atake sa riles ng tren. Dito, kailangan nating umatras muna. Ang tiyorang matalo ang Rusya ay hindi nakasentro sa trensera, kundi sa linya ng supply. Walang sasay ang mga nangyayari sa harapan kung walang gasolina, bala at pagkain ang tropa. Sa katunayan, ang mga tagumpay ng Rusya sa harapan ay nagpapalala pa ng problema sa supply dahil ngayon, kailangan mo pang itulak ang mga probisyon ng mas malayo pa sa unahan. Kaya dapat mong gutumin ang hukbo at hayaan silang bumagsak ng kusa. Ngunit noon pa man, limitado ang kakayahan ng Ukraine sa estratehiyang ito. Karaniwan, mga makapangyarihang bansa lang. Hindi ang inaataking bansa ang may pribilehiyong maglabas ng mapanirang lakas sa likod ng linya. Ang Ukraine ay nakapagpatama ng mga malalalim na oportunistang atake sa loob ng 4 na taon. Oo, pero iyon ay mga minsan ng pangyayari lamang at hindi isang tuloy-tuloy na kampanya. Maaring hindi na ito totoo ngayon at iyon ang tunay na kwento rito. Mabilis na tumaas kamakailan ang mga pag-atake sa riles, sangandaan at lohistika. Hindi malinaw paano ito nagawa ng Ukraine. Ang sagot ay drone na marami pang hindi alam tungkol dito. Isang kapanipaniwalang hula ay nawasak ng Ukraine ang kalamangan ng Russia sa fiber optic drones. Ang uri ng drone na hindi kayang i-jam at ginagabayan ng wire na nagbigay daan sa Russia para mangibabaw sa malalim na gray zone. At ang pagbawi sa kalamangan na iyon ay nagbigay daan sa mga sistema ng Ukraine na umabot ng mas malayo sa mga teritoryong hawak ng Russia. Kahit anong modelo at kahit may bagong lumalabas linggo-linggo, natagpuan ng Ukraine ang paraan para tuloy-tuloy na magdulot ng pagkawasak sa likod ng linya at nagsisimula na itong maramdaman sa harapan. Sa totoo lang, mahirap din itong palusutin ng Kremlin inhal hindi maitago ang naputol na linya ng tren kung hindi na dumadaan ang mga tren. Ang ika-6 na salik ay natural na pagpapalawak ng lohika na humahantong sa mas malalayong pag-atake sa base ng industriyang militar ng Russia. Ang problema ay laging malayo sa harapan ang mga pabrika ng armas at nasa matitibay na gusali sa likod ng depensa sa himpapawid. Kailangan mo ng sandatang kayang lumipad ng malayo, may sapat na kargang pampasabog at makarating ng buo. Dalawang bagay ang nagbalo. Una,
kapansin-pansing humina ang depensa sa himpapawid ng Russia ngayong taon. Pangalawa, nagawa ng Ukraine gumawa ng ibon na kayang lumipad ng malayo para tuluyang durugin sila. Ang ibon ay Flamingo o FP, FP-5, gawa ng Ukrainian na kumpanyang Farpoint at nakuha ang pangalan sa flamingo pink na kulay ng unang inilabas. Ayon sa mga ulat, hindi ito isang binagong drone. Ito ay isang mabigat na cruise missile na sinasabing may dalang warhead na nasa humigit kumulang 1,150 kilo at kayang umabot ng halos 3,000 kilometro. 10 beses itong mas malakas kaysa sa long-range drone at mini-cruise missile ng Ukraine. Nakaraniwang may dalang 10 kilo lang. Kumpirmadong tinamaan ng Flamingo ang Vodkinsk Machine Building Plant at mga pangunahing arsenal ng missile at artillery directorate ng Russia. Ito ang mga malalalim at matitibay na pabrika at imbakan na di natamaan noong 1 taon. Mahirap matukoy ang eksaktong pinsala at epekto nito sa produksyon ng Russia at sa pagkakataong ito, napapaboran ng propaganda ang Kremlin. Walang malaking pagsabog sa tinamaan na pabrika. Kaya walang video mula sa mga kapitbahay. Kaya mas mahirap matukoy ang pinsala sa labanan. Kung nais mo pang matutunan ang tungkol sa mga drone ng Ukraine tulad ng FP-FP-5, mag-subscribe sa The Military Show. Araw-araw kaming nagpo-post ng video tungkol sa bagong kaganapan at drone model ng Ukraine. Pero madalas magdulot ng apoy at gulo ang Factor 7. Pinag-uusapan natin ang industriya ng langis ng Rusya, lalo na ang pag-export. At dito, mas pumapabor ang naratibo sa Ukraine. Paalala, ito ang pinakamalaking gastusing digmaan ng Rusya mula nang bumagsak ang Soviet Union. Mula 2022 hanggang 2026. Palaging may record-breaking na budget sa militar ang Rusya. Umaabot sa 40% ng lahat ng gastusin ng gobyerno. At iyon ay para lamang sa mga pampublikong inamin na pondo. Kung mawalan ng kita at pondo para sa pasweldo at bala ang Rusya, posible nitong isuko ang digmaan ng hindi lubos na natatalo. Ang mga pag-atake sa oil refinery, export port at shadow fleet tanker ay direktang tumatama sa kita na iyon. Dahil mahina ang depensa sa himpapawid ng Rusya, matagumpay ang kampanya ng ilang buwan at lalong lumalala para sa Moscow. Noong Abril 2026, inatake ng Ukraine ang infrastruktura ng langis ng Rusya nang hindi bababa sa 21 beses, dahilan para bumagsak ang produksyon ng refinery ng Rusya sa pinakamababa mula Disyembre 2009. Pinakamababang antas ito sa 16 na taon dahil sa mga drone. Kaya ito ang ginawa ng makinarya ng propaganda rito. Dahil bumaba ang produksyon ng fuel, tumigil ang Moscow sa paglalatala ng mga bilang ng produksyon ng fuel noong 2024. Wala ang datos, wala rin ang kwento. Dahil sa malaking pagbagsak, naitala ito ng mas malawak na index ng Rosstat matapos bumaba ng mahigit 7% taon sa taon ang produksyon ng mga produktong petrolyo sa loob ng 1 buwan. Kalaunan, ipinatupad ang mga pagbabawal sa pag-export. Ipinagbawal ng Russia ang pag-export muna ng gasolina saka ng jet fuel daw para protektahan ng lokal na supply. Basahin mong mabuti. Ang pagbabawal sa export para matiyak ang gasolina ng mamamayan ay tahimik na pag-amin sa kakulangan na itinatanggi ng opisyal na naratibo. Karaniwan, hindi mo minamadali ang mga bagay na kaya mong gawin at marami ka. Ang pagbagsak ng langis ay konektado sa ikawalong salik dahil pera ang bumibili ng tao. Dahil sa mas mababang kita, napilitan ang Kremlin na limitahan ang pagre-recruit na siyang kabilang kalahati ng ekwasyong nagpapasya sa digmaang ito. Batay sa sariling datos ng Finance Ministry ng Russia at mga regional budget, bumaba ng halos 20% ang recruitment noong unang quarter ng taon kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon na nasa 70,000 bagong kontratang sundalo. Sabi ng mga opisyal ng Russia, kabilang ang Defense Minister, lampas sa plano ang recruitment. Sa parehong panahon, tahimik na tinaasan ng mga reyon sa Russia ang sign-on bonuses sa pinakamataas na antas. Umaabot ng average na 1.5 milyong rubles o $21,000. Kung talagang lampas sa plano ang recruitment, hindi mo na kailangang laging magtaas ng halaga. Ang bonus ang totoo,
hindi binabanggit ng press release. Habang tumataas ang opisyal na kwento, salungat naman dito ang insentibo sa ilalim nito. Ihambing mo ito sa mga pagkawala ng tauhan. Kaya mag-iingat tayo dahil karamihan ng mga ulat ng kaswalti ay galing sa Ukrainian at kaalyado nila. Kaya dapat ito ring lang na pahayag, hindi kumpirmadong katotohanan. Ayon sa ulat, aabot sa 1.3 milyong kaswalti sa unang bahagi ng 2026, mas mabilis maubos ang sundalo ng Rusya kaysa sa kaya nitong mag-recruit ng bago. Para sa Pebrero, 2026 tinatayang nasa 40,000 sundalo ang nawala, habang ang na-recruit ay tinatayang nasa 35,000 lamang. Ang 12.5% na kakulangan ay mas mataas kaysa sa kayang panatilihin ng bansang nagsasabing nananalo sila sa digmaan. Kahit isang tabi pa ang mga tiyak na numero, ang pangunahing lohika ay ang sumasalakay na hukbo ay nangangailangan ng mas maraming tao kumpara sa nagtatanggol na hukbo. At kung titingnan ang bilang ng mga sundalo, nagsimula talaga ang Rusya na may 100,000 at 70,000 na ipinadalang tropa sa Ukraine. Ayon kay Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine, may 600,000 tropang ipinadala ang Rusya pagsapit ng 2025. At kahit dito, may malaking pagkakaiba dahil sinabi ni Zelensky na may 800 at 80,000 na ipinadalang tropa ang Ukraine. Kaya kahit noong unang bahagi ng 2025, tila nawala na sa Rusya ang kalamangan sa bilang ng tao. Hindi pa kasama rito ang teknolohikal na pag-unlad at access. Ngunit buong 2025, mas madami ang nawalang tropa ng Rusya kaysa sa kanilang na-recruit. Ayon sa karamihan ng pangtataya, 415,000 tropa ang nawala, mas mataas sa 400,000 recruitment target. Kahit maliit ang pagkawala, pinapasinungalingan nito ang ideya na lumalakas ang tropa ng Rusya laban sa Ukraine at nananalo sa labanan. At ang pinakakahangahangang tagumpay ng Ukraine ay mas madaling ipaliwanag dahil sa tunay na kontrol nila sa himpapawid. Kabilang ang pagiging dominante sa paggamit ng drone, malalayong pag-atake at pagbagsak ng komunikasyon. Mas maganda ito para sa Ukraine dahil 4 na taon nang sinasabi ng Kremlin na walang dapat ikabahala at hindi mararamdaman ng mga Ruso ang epekto ng espesyal na operasyong militar. Kung nagawa ng Ukraine na kontrolin ang himpapawid habang mas marami silang puwersa, ibig sabihin ay nabibigo ang Rusya sa dalawang bagay. Saan ito patutungo ngayon? Bagamat nasa 220 kilometro kwadrado lang ang nabawi ng Ukraine nitong Mayo, mahalaga pa rin ang lawak at konteksto nito. Noong Setyembre 2022 sa kontraopensiba sa Kharkiv, nabawi ng Ukraine ang halos 6,000 kilometro kwadrado sa ilang linggo. Kahit nung tag-init ng 2023 na kontraopensiba na itinuturing ngayong kabiguan, nakabawi pa rin ng 377 kilometro kwadrado noong Hunyo at 257 noong Hulyo, bago bumagsak sa wala pang 2 kilometro kwadrado pagdating ng Setyembre. Ang naidulot ng opensiba sa Ukraine ay oras. Unang benepisyo, kung mabawi ng Russia ang inisyatiba, mas mahirap na ito ngayon kaysa dati. Pero may mas banayad at kawili-wiling benepisyo pa. Ang matibay na depensa ay parang insurance policy na nagbabago ng asal. Pinapapayagan nito ang Ukraine na magsagawa ng opensiba na dati ay hindi nila kaya dahil hindi na malaki ang epekto kung mabigo ang atake. Isa ito sa tahimik na dahilan ng pagka-fail ng opensiba noong 2023. Hindi nagseryoso ang Kiev dahil kulang ang safety net kung mabigo sila. May isa pang epekto na dapat isipin tungkol sa negosasyon. Ang tagumpay ng Ukraine ay maaring paliitin ang agwat ng usapan na dahilan ng patuloy na digmaan. Hindi makukumbinsi ang Russia na hingin pa ang natitirang Donbas kung wala namang paraan itong makuha sa lakas militar. Kaya malabong basta ibigay ng Ukraine ang Donbas dahil baka magtipon lang ng lakas ang Russia at ipagpatuloy ang labanan paglipas ng ilang taon. Sa huli, hindi kailangang mabawi ng Ukraine lahat ng teritoryo dahil unti-unting bumabagsak ang Russia mula sa loob. Kung magpatuloy yon, baka hindi na nito kayanin ang digmaan ng matagal. Ang matinding labanan sa 2025 at pagbagsak ng opensiba sa kalagitnaan ng 2026 ay nangangahulugan na mas malapit na ang panloob na pagbagsak.
Panurin ang video na ito para sa karagdagang impormasyon. At huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa mga balita sa geopolitics.